Dahil content is the key, content ang magiging daan para humangat tayo at magtagumpay dito. Kaya mag-focus tayo sa paggawa ng content. Ngayon, bibigay ako ng mga simpleng tips kung paano tayo dito mag-improve sa paggawa natin ng content. So una dito, pumili tayo ng niche. Mas maganda na mayroon tayong niche para malinaw na agad sa umpisa pa lang malinaw na kung ano ang gusto mong ipaabot sa mga audience. Kapag mayroon kang niche, hindi rin maguguluhan si Facebook kung sino ang mga audience na padadalhan niya ng content mo. Ang niche na piliin mo, yung kung ano yung passion mo, yung love mong gawin, gusto mong gawin para hindi ka nahihirapang gumawa. Kasi kapag pinipilit mo lang ang isang bagay, pinipilit mo lang gumawa ng content dahil ginaya mo lang ang idol mong content creator, talagang mahihirapan ka. Mababurn out ka sa kakasunod sa kanya. So, mas maganda na pumili ka ng niche kung ano talaga ang gusto mo. Mas maganda kasi na may niche ka dahil madali ka mapansin ni Facebook at ng mga audience. Madali kang tumatak sa mga audience kapag iisa lang lagi ang ginagawa mo. At pangalawa naman dito na tips, mag-ano ka, mag-research ka tungkol doon sa napili mong niche para makakuha ka ng mga ideas kung paano mag-improve sa paggawa ng content. Dahil ngayon kasi qualified views na ang binabasihan dito sa Facebook para tayo kumita. Kailangan talaga na ang content natin magustuhan ng mga audience, panoorin nila ito hanggang dulo. So mas maganda na yung content talaga natin may value. At pangatlo, manood din tayo ng mga tutorial dahil nakakatulong din ito sa paggawa natin ng content. Hindi na mag-ibig sabihin na kailangan natin gayahin, kailangan nating sundin lahat ng mga sinasabi nila. Kapag may natutunan ka lang sa mga tutorial nila, sa mga tips nila, pwede mo yan i-apply sa paggawa ng content. At ang pang-apat naman, halimbawa, meron kang nakita mga shakes post, mga quotes, dyan sa wall mo, pwede mo yan i-take note, isulat mo, at gawan mo ng content related doon sa niche mo. So, dito para-paraan lang para talaga hindi tayo mauusan ng pag-upload ng mga content natin. Tandaan nyo na hindi dito pagandahan ng content ha. Hindi kailangan ng sobrang perfect yung content mo at sobrang ganda ng content mo. Basta lang may value, may natututunan ang mga audience sa mga content mo. So, consistency ang susi dito, hindi perfection. So, dapat malinaw sa inyo na baka iniisip nyo na kailangan talaga sobrang bongga, sobrang ganda ng content mo para ito panoorin ng mga tao, hindi. Mas gusto ng mga tao yung may natututunan sila, nakaka-relate sila, na-inspire sila sa content mo. So, mas maganda nga yung content na gawin mo is tungkol sa mga sa buhay mo, yung mga achievements mo or mga pinagdadaanan mo kasi maraming audience ang nakaka-relate dyan. So, hindi mo kailangan na isipin na kailangan sobrang ganda dahil minsan hindi din niya nagugustuhan ng mga audience. Ang gusto nila yung mga nagpapakatotoo, yung totoo talaga, totoong kwento.